Hello everyone, good afternoon. Welcome to our Facebook live stream. Once again, this is Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you the Catholic doctrines to the Sacred Scriptures. At ang ating expose ngayon, this afternoon, is about ang mga panluloko ng mga sulpot ng mga sekta, mga ibang relihiyon na mga hindi katoliko, sekta at denominasyon at mga kulto at mga iglesia-iglesyahan ukol sa kanilang common na turo at aral na walang iba kundi yung sola Biblia o sola Scriptura. Isa po iyang malaking panluloko, that is a very big lie and deception. Bakit? Kasi hinalungkat ko na itong Greek Bible, no, interlinear sa New Testament, maging sa Greek Septuagint version sa Old Testament. Wala po ganyan ng aral na letra po letra mababasa mo itinuturo ng mga propeta mula pa sa panahon ni Moises sa kanyang kautusan at ng mga propeta hanggang dito sa bagong tipan ni Kristo at ng mga apostol hanggang pagsara ng Biblia sa bagong tipan, 27 books in the New Testament until the book of Revelation or the Apocalypse of St. John, na may nakasulat dyan at mababasa natin na sola Biblia o sola Scriptura. Wala pong ganyan eh. Kasi kung sa Greek yan, original Bible, ito ang inspired Bible, ang Grego, tapos translated into Latin and into Spanish, actually from the original Hebrew and Aramaic. Wala kang mababasa dyan sa Greek New Testament na graphe monon o monon grammata. Kasi yung graphe o grammata, yun yung kasulatan o scriptures o diretsoin na natin sa Biblia. Yung monos o monon, yun yung ibig sabihin sola or alone or only. Wala pong ganyan sa Biblia na monos grammata o graphe monon, sola Scriptura, sola Biblia, Biblia lamang. Kaya malaki pong panluloko yan. Kasi dogma yan ng mga hindi katoliko, mga protestante. Dapat sana, mababasa talaga muna yan sa Biblia kasi yun ang batayan, ang pundasyon ng mga aral protestante. Hindi ng aral katoliko, hindi naman natin pundasyon yan eh. Hindi natin standard, sola Biblia, kasi we are not Bible alone. No? Hindi po tayo ang batayan natin sa ating aral at turo at mga pangaral natin. Ito lang Biblia na nakasulat dito. Hindi po. Kaya dapat ang protestante na nagtuturo ng sola Scriptura, sola Biblia, Bible alone, Scriptures alone, Biblia lamang, dapat mababasa nila dito literal, letra po letra, sola Biblia or sola Scriptura, Bible alone. Wala eh. So, ibig sabihin, malaking kalokohan niya at panluloko at panliling lang. Ang pandaraya. Saan galing ang pandaraya? John 8:44, walang iba sa demonyo. Kasi dapat, ang aral na yan, na dogma ng protestantismo, mababasa mismo sa Biblia kasi wala naman talaga silang batayan eh. Wala silang standard and basis and foundation, but only the Bible o sola Scriptura o sola Biblia, Biblia lamang. Tapos pala, hindi mababasa yung dogma nila na ganyan o aral nila na ganyan o turo. So, galing saan yan? Kasi malaking panluloko, kasinungalingan at pandaraya. Siyempre, sa ama na mandaraya. John 8:44, sabi dito, Juan 8:44, King James Version, Tagalog, Protestant Bible. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na natili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Napakaliwanag, John 8:44, Juan 8:44. So, ang sinungaling na aral o turo na dogma ng protestantismo, sola Biblia, sola Scriptura, na Biblia lang daw batayan sa pagtuturo ng tamang aral o ng katotohanan, that the Bible is the sole basis and the only infallible rule of faith. Dapat mabasa sa Biblia, pero surprisingly,
hindi mababasa sa Biblia. So, panluloko yan. Panluloko yan. Kasi wala ka sa Biblia. Dapat basahin talaga yan sola scriptura, sola Biblia. Sa Grego, monos graphe o monos grammata o grammata o graphe monon. Kahit nga sa 2 Timothy 3, 14, 15, 16, 17, 2 Timoteo 3, 14, 15, 16, 17, nabatayin nila. Hindi yan mababasa sa Greek Bible. Meron akong Greek Bible dito. Kaya napakaliwanag, isa yung pandaraya, panluloko, panlilihis. That is a very big lie and deception. Now, ngayon, dito sa, tingnan natin sa Strong's, no? Mag-aral lang tayo ng konti. James Strong, Doctor of Literature, Doctor of Sacred Theology, edited by Dr. Warren Baker, Strong's Handy Reference Concordance. Dito, may concordance dito. Hanapin natin yung word alone, only. O yung scriptures. Kung may kasama bang salita sa mga talata dito sa concordance, na Bible alone, o scriptures alone. O, ALM alone. O, tingnan natin. Wala ang alone dito. O, almond, alms, alpha. Wala ang alone dito. Paano yan ngayon? Wala ang alone dito sa Biblia. Walang alone dito sa concordance. Ito lang isang concordance. That is already a very reliable concordance. Kasi ito yung classical concordance ng mga Protestante. Dito naman tayo sa Bible, kung may salita bang alone kasama sa isang talata na may word, Bible o Scriptures. Tingnan natin sa concordance kung mayroong bang salita, Bible. Tingnan natin, kasi ito ang sulat ng mga gawain, ito ng mga Protestante. Kaya dapat mababasa natin dito, B-I-B-L-E. Tingnan natin. Mula ng bid, bidden, bideth, bear, bill, walang Bible, bind na agad. So, wala nga salitang Bible alone dito Scriptures, siguro mayroon ng scriptures dito. Pagbigyan natin mga Protestante. Kasi ito yung concordance nila. Ibig sabihin ng concordance, lahat ng salita na nasa Biblia, sa English version nila, ng mga Protestante, nandito sa concordance. So, hindi ito magsisinungaling ang concordance. Bible, wala sa concordance sila. Alone, wala sa concordance sila. So, ibig sabihin, wala talagang Bible alone sa Biblia. Salitang Bible nga, hindi mababasa sa Biblia Sabi ng concordance dito sa Strong's. Scriptures naman. Dito, mayroon na siguro tong scriptures. Pero tingnan natin kung may scriptures alone ba dito sa concordance. Madali lang pag-aralan itong sa Protestante para hindi tayo maloko. Konti lang tiyaga at may nilaga na tayong tamang batayan kung tama ba ang Protestante o mali ba. Ngayon, scriptures. Scorpion, scripture, dito na. Ang daming talata, scripture. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 verses na may salitang scripture sa King James Version at mga Protestanteng salin. Translation ng Protestante, hindi Katoliko. 39. Pero sa 39 dito, kung tingnan natin scripture, halimbawa sa Daniel 10:21, which is noted in the scripture of truth. Meron bang alone? Wala. Mag-random lang tayo dito. James 2:8, the royal law according to the scriptures. Meron ba sa James 2:8 scripture alone? Wala din. Dito naman sa baba, Acts 17:11, and search the scriptures daily, whether they were so. Scriptures daily. Meron bang they search the scriptures alone? Daily? Scriptures alone lang? Wala din. So, ang Bible, wala sa concordance. Ang alone, wala sa concordance. Yung salitang scriptures nandito, kasulatan, pero walang kasulatan alone o kasulatan lang. Kaya nga, sa Greek, original Greek dito, walang grammata, monos o monon grammata, o monos graphe, o monon graphe, o graphe monon. Scriptures or Bible alone. Wala talaga yan sa Biblia, kaya malaking panluloko yan. Tapos tayong Katoliko, kung magtuturo tayo ng aral, halimbawa, magtuturo tayo ng Immaculate Conception. Hahanapan tayo. Saan letra po letra, Brother Alvin?
Catholic faith defender, Catholic faith apologist sa Biblia na Katoliko, Immaculate Conception si Mama Mary. Hindi yan ang batayan natin letra por letra. Tapos yan ang hihingin. Pero sila pala, kung hihingan natin ng saan mababasa sa Biblia, sola scriptura, sola Biblia, wala pala eh. Kaya dati sa deception, panluloko yan. Domi Castro is watching. Hi, Brad Domi Castro. Kevin, ayos kawawa na naman ang mga sulpot. Kevin is watching. Pakishare nyo ha, Brad Domi Castro, Brad Kevin, yung video natin para maliwanagan ang Katoliko at mga hindi Katoliko nyo ng mga friends dyan. Ngayon, mamamatay tao daw si Satanas sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan kasi siyang ama at pinagmulan ng kasinungalingan. John 8:44, Juan 8:44. O yung sola Biblia kasi kasinungalingan yan, pandaraya yan. That is a big lie and deception. Mula kay Satanas yan. John 8:44, Juan 8:44. Paano ang Biblia gagamitin ni Satanas na instrumento sa kanyang pagpatay sa tao? Papatay niyang kaluluwa ng tao gamit itong Biblia through the dogma or doctrine of Protestants, mga non-Catholics at mga anti-Katoliko na sola scriptura o sola Biblia, Bible alone, Biblia lang ang batayan sa katotohanan, wala nang iba, wala pala sa Biblia. Ito ang pamamaraan ni Satanas para paggamit sa Biblia, Bible alone, Scriptures alone, para ang tao ay kanyang masira o mapatay. 2 Pedro 3:15-16. Basahin natin 2 Peter's Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic letter or the Catholic epistle of St. Peter the Apostle, dito sa aking Textus Receptus version ng Greek, Epistolae Catholicae. Nandito yan. Jude, Epistolae Catholicae kay Apostol Judas, Apostol Pedro, dalawa din na sulat, at kay Juan, 3. Santiago, isang Epistolae Catholicae. Dito sa Greek, ang Katoliko ang nasa dito sa Grego na original Bible, Epistolae Catholicae, mga sulat Katoliko. Kaya ang sulat Katoliko, hindi po yan mga sola scriptura o sola Biblia, kasi ang sulat Katoliko, hindi po yan intended na yun ang batayan lang ng mga Katoliko para sa aral at katotohanan. Kasi yung sola Katolika, yung Scriptura na Katolika o Epistola Katolika, nagkalapsus linggo ako, nagkamali ako konti. Wala tayong sola Scriptura dito kasi yung Epistola Katolika dito sa Biblia, merong tagapagturo noon, may tagapangaral noon. Hindi pwede na Biblia lang. O ito si Pedro, siya ang magtuturo kung ano ang pangangaral. Halimbawa, 2 Pedro 1:14 hanggang 15. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinawatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na, pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. So si Pedro na tagasulat ng Katolikong sulat niya dito sa unang Pedro, 2 Pedro, dalawang Katolikong sulat niya, siya ang magpapaalala at siya ang magtuturo sa mga bagay na kanyang sinusulat. Hindi pwede sinabi ni Pedro, okay na ako, hindi na magtatagal, mamamatay na ako. Kayo na bahala dyan sa sulat ko, kayo nang bahala mag-interpret dyan. Hindi na ako kailangan mag-explain sa sulat ko. Kasi sola Biblia lang tayo. Walang ganyan sa sola Biblia, sola Scriptura sa Catholic letter, sa Katolikong sulat ni Pedro, ni Santiago, ni Juan at ni Judas. Wala pong ganyan. These are 7 Catholic letters. 2 Peter 1:14-15. Kaya panliling lang, pangdaraya yan. Kasinungalingan yung sola Scriptura, sola Biblia, na hindi mababasa sa Biblia. Kasi si Pedro, hindi po sila mga sola Scriptura, sola Biblia, na mga tagapangaral. 2 Pedro 1:14-15. Bakit? Paano ni Satanas ginagamit ang kanyang pandaraya, kanyang panliling lang at kasinungalingan para pagpatay ng tao? Kaya itong mga Protestantismo, mga membro ng Protestante na simbahan, mga iglesia-iglesyan, mga kulto't denominasyon at mga sekta-sekta na hindi Katoliko, mga anti-Katoliko, anti-Catholics, anti-church, kontra sa Iglesia Katolika, itong mga patay ng kaluluwa Bakit? Sigurado to kung hanggang sa kamatayan, sola Scriptura sila, sola Biblia. Sila lang mag-interpret, iba-ibang sekta at denominasyon. Sa World Christian Encyclopedia, Volume 1, page 100, no?
Census 2025. Ito po ang tinuturo na 50,000 kasekta, nagkabahagi-bahagi dahil sa sola scriptura. Dahil ito, na patotoo to, ang sinabi ni Juan sa John 8:44 at ni Pedro sa kanyang katolikong sulat sa 2 Pedro 3:15-16, 2 Peter 3:15-16, Catholic letter or epistle of St. Peter the Apostle. At inyong ariin na pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sunulatan kayo. Si Pablo was recognized by St. Peter na author o nagsulat ng mga sulat o letters of St. Paul, mga 14 letters of St. Paul. Ano sinasabi ni San Pedro? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, letters of St. Paul, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Ganyan ang gusto ni Satanas kasi itong mga sulat ni St. Paul, 14 letters lang excluding pa kasi total letters or books of the Bible, Old and New Testament, 46 books sa Old Testament, sa Katoliko na Biblia, plus 27 books in the New Testament, totaling 73 books, all in all, Old and New Testament. Kay Pablo lang 14 letters, may mahirap na bagay unawain. Gusto ni Satanas, magsula Biblia ka, scholar scriptura ka, para yung mga mahirap unawain dito, hindi naman tayo Bible scholars. Kahit pag-graduate ka ng Doctor of Medicine, attorney at law ka, abogado ka, senador ka o presidente ka, agad-agad hindi ka biblical scholar, hindi ka pare, hindi ka nag-aaral sa seminary. Marami talagang mahirap dito unawain. So sa 73 books, hindi lang sa sulat ni St. Paul na 14 letters, 73 books lahat, 73 letters, Old and New Testament, lahat yan, mahirap yan intindihin o unawain. Kaya gusto ni Satanas, sola scriptura, sola Biblia, yan ang pandarayan ni Satanas. Para mag-sola Biblia, sa sola scriptura ka, mahirap yung binabasa mong unawain, masinsay ka. Ito ang mangyayari sa'yo. Doon may ilang bagay na mahirap unawain. O unawain mo, Biblia lang, ikaw lang, walang tagapagturo sa'yo. Tulad ni Pedro na Santo Papa, 2 Pedro 1:14-15, ginawa ni Kristo, binigyan ng susi ng karanang langit at ang Espiritu Santo. Matthew 16:19, Matthew 18:18-20, Matthew 28:18-19-20, at marami pang talata sa Biblia. Ito mangyayari sa atin, ito na nangyari na sa mga Protestante. 50,000 kadenominasyon, sekta at reliyon, mga kulto at mga iglesia-iglesia na mga peke. False prophets, Matthew 24:4-6, 23:26. Tuloy natin pagbasa, 2 Pedro 3:15. Tuso to si Satanas Tuso to si Satanas tulad ng pagliling na kay Eva. Huwag kang maniwala sa Diyos, kainin mo ang bunga na to. Magbibigay sa iyo to ng karunungan ukol sa masama at mabuti. So, kaya mo nang makapagpili, makapagdesisyon kung anong masama, anong mabuti. Hindi mo lang kailangan ng Diyos. Tapos hindi ka mamamatay. Huwag kang maniwala sa Diyos. Kung kakain ka sa bunga nito, mamamatay ka. Genesis Kapitulo 3. Nandaya. Si Satanas din dito sa Biblia, ginagamit yung aral ni Satanas, John 8:44, ng sola Biblia, sola Scriptura. Nandaya siya sa mga Katoliko at mga Protestante. Para kung makonvert ka sa Protestante, hindi ka na Katoliko, sola Biblia ka na, sola Scriptura ka na, Biblia lamang ka na, madaya ka, masinsay ka. Naisininsay ng mga di nakakaalam. O Biblia lamang, hindi ka nakakaalam, abogado ka lang, doktor ka lang, nurse ka lang, hindi mo alam ang Biblia. Sola Scriptura ka, Protestante ka, magbabasa ka, masinsay ka, sabi ni San Pedro. Katolikong sulat to, Catholic letter of St. Peter the Apostle to Peter, chapter 3, verse 15-16, 2 Pedro, kapitulo 3, 15-16, na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Wala kang tiyaga pag-aaral, kailangan itong pag-aralan mo na, kaya mahirap unawain Parang engineering, mag-aral ka muna, first year, second year, third year, fourth year, hanggang fifth year, bago kang maging maganap na engineer, kasi mahirap yan pag-aralan ng engineering. Hindi ka pwede first year ka lang, maging engineer ka na sa kumpanya. Hindi mo pa maintindihan yung mga parte sa engineering. Ganun din sa doktor Pag-aralan mo maging doktor, kung surgeon ka, surgery ka, mag-aral ka din doon sa hospital kung paano mag-surgery. Mahirap yun. Hindi pwede magbabasa ka lang ng libro ng surgery, ng surgeon, doktor ka na kaagad. Hindi pwede yun. Kung wala kang tiyaga, masinsay ka at wala kang alam. Hindi mo alam at mahirap unawain yung
kahit anong branch of knowledge na mahirap unawain, hindi lang naman ng Biblia. Idalala naman ng Biblia because these are spiritual, deep things of God, of the Holy Spirit, na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na hindi nag-aaral. Mga Protestante, 6 months training lang. 6 months training, tuturo na agad ng Biblia, Bible teacher na agad. Di naman graduate ng seminary. At ng mga walang tiyaga, nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. So, lahat ng kasulatan, 73 books, Old and New Testament, 73 books, ginagawa nilang ganito. Sola Biblia, sola Scriptura, Bible alone. O yun lang daw makakaturo ng katotohanan, tapos sila na mag-interpret. Anong ibig sabihin ng Biblia? Wala silang tiyaga, hindi nag-aaral. Hindi nila alam, mahirap maunawaan. So, anong nangyari sa kanila na ginagawa sa ibang makasulatan sa kailaligtas nila? Hindi po. Sa ikapapahamak din nila. Kapahamakan, kaya nga mamamatay yung kaluluwa. Magtakatag ka ng sarili mo simbahan, kontra mo ng Katoliko na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, Acts 2:1-47 at maraming talata sa Biblia, Epistola Catholici, 7 sulat dito sa Textus Receptus Greek Bible, Epistola Catholici ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. Kontra ka na sa Katoliko, kontra ka na sa Katolikong sulat kasi sola Biblia ka na, Protestant translation pa, sola Scriptura ka, Biblia lamang, masinsay ka at mapahama ka. 2 Pedro 3:15-16, 2 Peter 3:15-16. Tingnan natin sa English version. Delikado to, you will be damned. Kaya panluloko yan ni Satanas Ama ng kasinungalingan, mamamatay tao si Satanas. John 8:44. Later I will demonstrate to you how sola Scriptura is used by Satan. Literally, ginawa talaga yan ni Satanas. Sinunod ng mga disipulo niya, itong mga Protestante, na mga hindi Katoliko. King James Version to, no? Based on the Protestant Textus Receptus de Erasmus at Martin Luther in the 16th century. The same verse sa English, 2 Peter 3:15-16. Basahin natin dito. And think of the long suffering of our Lord as salvation, as also our beloved brother Paul wrote to you according to the wisdom given to him, as also in all his epistles, speaking in them concerning these things, in which are some things hard to understand, which the unlearned and unsettled pervert, as also they do the rest of the scriptures, to their own destruction. To their own destruction, sa kanilang kapahamakan, destruction. Kaya mga false prophets, 2 Peter 2, chapter 2, sa ikalawang kapitulo ng Katolikong sulat ni St. Peter, chapter 2, verse 1-22, mga false prophets, they are heading for destruction, maimpirno sila. Kaya nga mga Protestante, mula ng kanilang mga founders, sa 50,000 kasekta at denominasyon at kulto at reliyon nila, mga iglesia-iglesyaan, mga peke naman, mga false prophets, false founders of false churches. Nakarinig ba kayo may naligtas, may napuntang langit, may naging santo? Wala Kaya napahamak na nga 2 Pedro 3:15-16, 2 Pedro 2:1-22. Napakaliwanag dyan, napahamak sila, kaya kalukuhan yan, pandarain ni Satanas. Para makatuliko tayo, malinlang, maging Protestante, sa ating kamatayan, diretso agad tayo sa impyerno. Kasi kapahamakan will occur when the day, when we die, we'll go to hell. 2 Pedro 3:15-16, 2 Pedro 2:1-22. King James Version, the second general epistle of Peter, Petroi, Epistolae Catholicae Deutera Petroi. Ayan. Petroi, Epistolae Catholicae, Catholic Epistle or General Epistle of Peter. Deutera, second Epistle of Peter. So, ang Katolikong sulat, hindi po sola Scriptura, sola Biblia. Pati nga si Kristo Mantakin mo si Kristo, naging tao, 1-4 AD, BC, between 4 BC to 4 AD. Sabihin natin, ang sa middle nan is 1 AD. Hanggang namatay siya, 33 AD, bumalik siya sa langit. Hindi siya nagturo minsan man sa Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John na, mga apostol, mga Kristiyano, mga disipulo ko, tuturuan kayo, uutusan ko kayo sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, at iba pa mga apostol hanggang kay San Pablo, na magkumpal kayo ng Biblia na iutos ko, tapos yun lang ang batayan. Walang sinabi ni Kristo wala siyang tagubili na ganun. Bumalik na lang siya sa langit. 33 AD. 33 years old siya. Nang mapako siya sa krus, 33 AD.
Tapos mabuhay na maguli after 3 days on resurrection, ascension Sunday. Then he ascended on a Sunday. He stayed 40 days muna dito sa lupa, Acts chapter 1 verse 3 hanggang sa baba. Tapos Pentecost came in Acts chapter 2 verse 1 to 47, fulfilling the establishment of the church that he will found on Pentecost Sunday according to his prophecy and his promise in Matthew 16:18-19. Et ego dicotebe, ito is Petrus, is superham Petram, edificabo ecclesiam, catholicam miam. Venerable BD translation sa Latin in medieval Latin in the 7th century. It porta inferi non-prevalent adversus iam. Siyempre, epistola katolika kay Peter, ang iglesia din, katolika, iglesia katolika. Matthew 16:18-19, Venerable BD medieval Latin translation in 735. O yun yung epistola katolika is kasama din epistola katolika, mga Catholic letters and Catholic epistles of the apostles and Jesus Christ, the Gospels, Catholic Gospels. Wala dyan nakasulat dyan. Si Kristo nag-utos. Magsulat lang kayo ng Biblia, i-combine nyo yung Biblia. Tapos yun na ang sole infallible rule of faith. Ibig sabihin, ang turo ko, nandyan lang nakasulat lahat sa Biblia. Tinuturo ko sa inyo, sola Biblia lang. Sola Scriptura lang. Isulat nyo sola Scriptura. Wala nga mabasa dito sola Scriptura sa Greek, Latin, Hebrew, Aramaic, at mga translations, English, Cebuano, Tagalog, etc. All the languages of the world, lahat ng Biblia, wala kang mababasa sola Biblia, sola Scriptura, Biblia lamang. Kasi hindi yan utos si Kristo. Kasi kung utos pa yun ni Kristo, bago siya bumalik sa langit at the age of 33, when he resurrected and ascended to heaven, itinagubili na sana niya. Nanluloko to si Satanas ngayon, I will demonstrate, nandito sa Biblia, tuso to si Satanas para mapahamak ang tao. 2 Pedro 3:15-16, Juan 8:44. Inang nagbibati sila ng ating Panginoong Kristo, lumabas na ito ang prinsipyo ni Satanas para makapanloko. Pati si Kristo, ginamitan pa ng sola Scriptura ni Lucifer, ni Satanas. Mantakin niyo mga Katoliko at mga hindi Katoliko. Si Kristo mismo, ang may-ari, siya ang salita ng Diyos, John 1:1, siya ang salita ng Ama, John 3:16, John 1:1, Revelations, Pahayag, Apocalypse, chapter 19, verse 14-16, and many verses in the Bible. Siya ang may-ari ng Biblia. Siya ang author ng Biblia. Old and New Testament, 73 books. Si Kristo, ang ating Panginoon. Ang founder of the church in Colossians 1:18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Colossus 1:18, Colossus 1:23, Colossus 5:23, Colossus 2:10, at marami pang talata sa Biblia. Founder siya, Matthew 16:18-19, Matthew 18:18-20, Matthew 28:18-19-20, at marami pang talata sa Biblia. Ginamitan siya ng sola Scriptura, sola Biblia ni Satanas. Grabe katuso talaga to si Satanas, ang ama ng kasinungalingan. John 8:44. Kaya ang capital na kasinungalingan na ginagamit ni Satanas, the capital deception, the capital lie, the greatest lie, the capital panluloko ni Satanas at panlililang sa tao, sola Biblia, sola Scriptura. Bantayin nyo yun mga kapatid kong Katoliko, kaya expose itong ginagawa ko para ilantad ko ito mga kadimunyuhan na mga anti-Katoliko, kadimunyuhang aral, doctrines of devils, doctrines of demons, 1 Timothy 4:1-3, 1 Timothy 4:1-3, sa sinagoga ni Satanas, Apocalypse 2:9, Apocalypse 3:9, John 8:44, Acts 8:43, at marami pang talata sa Biblia. O dito ngayon, sa Ebanghelyo ni Lucas, basahin natin, kailan ginagamit ang prinsipyo o aral ni Satanas na sola Scriptura, sola Biblia, sa Ebanghelyo. Mateo 4:1-12, Lucas 4:1-12. Basahin natin ang buong episode na ginagamit ni Satanas. Ang prinsipyo niya at kasinungalingan niyang aral, panluloko niya na sola Scriptura, sola Biblia. Basa, Kapitulo 4 ni Lucas 1-12. At si Jesus sa puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. First verse pa lang, Luke 4:1, Matthew 4:1-2, Lucas 4:1, Matthew 4:1-2. May Holy Spirit na mag-guide ng Bible. Nandun kay Jesus. So paano maging sola Scriptura? Nagdebate sila sa Satanas gamit ang Biblia. Hindi ginamit ni Jesus ang sola Scriptura kasi nandyan siya, the Word of God, John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. 1:1-14-18. God the Son,
nandyan pang Holy Spirit. Tutulungan siya na gabay sa kanya kasi he was human at that time. Hindi na sola scriptura kasi danyan ang Holy Spirit, danyan ang Son. So, danyan din ang God the Father kasi they were as God, they were united with each other. So, hindi pwede sola scriptura. Ngayon, si Satanas gagamit ng sola scriptura. Sa loob ng 40 araw na tinukso ng dyablo, mantakin nyo, 40 days, tayong mga Katoliko, tinutukso tayo ng demonyo, magbabasa tayo ng Biblia. Para yatang tama ang Protestante. Di ba? Tutuksuin tayo. Kaya yung mga Protestante na pastor at ministro, susugiun niyo Satanas, mga ahente yun ng demonyo, nagtuturo ng aral ng demonyo, na sola Biblia, sola Scriptura, 1 Timothy 4:1-3, Synagogue of Satan, Revelations 2:9, Revelations 3:9, Matthew 4:1-12, na magtuturo muna ang prinsipyo, ang batayan, ang pundasyon, sola Biblia, sola Scriptura. Hindi muna lang sila magtuturo na anong bautismo. Bantayan nyo ha, mga kapatid kong Katoliko, ganito, huwag kayong padaya sa mga di Katoliko at mga Protestanteng ministro at mga pastoran, mga fake prophet and false prophets. Bantayan nyo sila, manmanan nyo. Hindi yan mga ngaral agad ng bautismo, ng kaligtasan. Mga ngaral muna yan ng sola Biblia to debunk the authority of the Catholic Church, to debunk the authority of Christ, to debunk the true teacher and interpreter of the Bible, to debunk the sacred and holy traditions of Christ and the apostles, apostolic traditions, oral traditions of the Roman Catholic Church as written in the Bible and taught by the Church for 2,000 years. Titirahin mo na nila, Santo Papa, titirahin mo ng otoridad ng mga obispo, ng mga pari. Tapos yung tradisyon, babanatan mo ng tradisyon. Kaya you notice, halimbawa, Seventh-day Adventist, sasabihin, may lista kami dito, Brad Alvin, na itong purgatorio na imbento lang ganito, itong pagkukuros o tradisyon lang ng Katoliko, wala sa Biblia. May listahan sila ng mga atake sa tradisyon natin, ng mga sagrado na tradisyon, para lalabas, sola Biblia lang, kaya hindi daw mababasa sa Biblia ang mga aral Katoliko natin. Ganyan si Satanas, ang style ni Satanas. Pero si Kristo, may Espiritu Santo, may Diyos Ama kasama niya. Tapos alam niyang Biblia kasi siya ang Word of God, He is the right and interpreter. So hindi Biblia kasi may interpreter. Christ, the Holy Spirit, God the Father, plus the Bible. Yung wala pa siyang mga disipulo dito, siya muna, si Kristo, ang tagapangaral, tagapagturo, the ultimate teacher. And our Lord, in Matthew 23, verse 7-9, siya muna ang ating tagapangaral at tagapagturo, wala pang 12 apostol. Pero ang dyablo, nanunukso na. Ganyan ang style ng Protestante, parehang sunod na sunuran sa kanilang amang dyablo. Kinukopyan nila si Satanas. Kinukopyan nila si Lucifer. Kaya ngayon, pang mamatay kang Protestante ka, sola Biblia ka, sola Scriptura, mapapahamak ka. 2 Pedro 3:15-16, Epistola Catholici at Sancti Petri Apostoli, 2 Peter chapter 3, verse 15-16, Catholic Letter of St. Peter, mapapahamak ka at masinsay ka pag hindi mo manawa na matindihan, sapagkat wala kang tiyaga sa pag-aaral, hindi ka nakikinig sa tagapangaral na siyang Santa Iglesia na itinatag ni Cristo sa Matthew 16:18-19, Matthew 18:18-19-20, Matthew 28:18-19-20, at Acts chapter 2 verse 1-47, and many verses in the Bible. Ito ngayon, sa loob ng 40 araw na tinukso ng dyablo, ang hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo ng batong ito ay maging tinapay. Ayan. Nag-uutos siya na, kasi ayon sa Biblia, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nothing is impossible with God. Jeremiah 32:17, Jeremias 32:17, Lucas 1:37. There is nothing impossible with God. So the devil, using the word of God, challenges Jesus Christ, the sole interpreter. Hindi po na infallible rule of faith ang Biblia. Ginawa ni Satanas infallible rule of faith. Hindi po si Kristo nagsabi na Bible alone o sola Scriptura, sola Biblia is the infallible rule of faith. May infallible rule of faith. Lalabas, hindi na si Kristo infallible rule of faith kasi yung Biblia nang binasulat niya. Hindi pwede yun kay Kristo at sa Holy Trinity. Pero sa demonyo, pwede.
Hindi yun pwede sa Katoliko kasi ang Katoliko, sunod kay Kristo, disipulo tayo ni Kristo. Mga Protestante, pwede sola Biblia, sola Scriptura, kasi manang-mana sila sa amang Diablo, John 8:44. Nasunod nilang kasinungalingan para manloko, para mamera sa tao, para hikayati, napapahamak, katulad nilang papuntang kapahamakan. 2 Pedro 2:1-22, 2 Pedro 3:15-16. Napakaliwanag dito sa Biblia. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat. So, Jesus is quoting the Bible. Hindi ni Kristo ginawang ang Biblia is the sole rule of faith. Siya ang authorized to interpret the Bible. So, he was the sole interpreter, sole teacher. Nag-iisang guro, Mateo 23:7-9. Nag-iisang guro si Kristo. Hindi sinabi ang Biblia ang nag-iisang guro. Siya ang nag-iisang guro, teaching through the Bible. So, yan ang sinunod na pattern ng Iglesia Katolika. Kaya huwag ting padaya. Great lie and deception na sola Scriptura, sola Biblia. I-expose ko ngayon. Balik-balikan ko to pa-expose. Marami pa tayong panahon habang buhay tayo. At sinugot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Saan kinot ni Kristo dito? Sa Old Testament. Deuteronomy chapter 8:3. Sola Scriptura ba si Kristo? Hindi, kasi siya nga si Kristo mismong Word of God. So, He is the interpreter, Jesus the interpreter, the living magisterium, and the Bible. So, dalawa na. So, yung interpretation pa niya, ang interpretation na, ano yung ibig sabihin? Hindi na pwedeng gagawa lang siya ng bato, gagawin ng tinapay, kasi hindi ang tradisyon ng pagiging Diyos niya. Ang pagiging makapangyarihan niya, ayon kay Satanas, na quoted sa Bible, Jeremiah 32:17, Luke 1:37, at many verses in the Bible, that God is omnipotent, God is almighty, there is no impossibility with God, God can do all things, means He will not do anything na nonsense. Hindi niya gagawin ang mga bagay na mga kalokohan at walang kabuluhan. Walang kabuluhan at kalokohan ng bato. Ginawa ng niyang bato. Tapos, kasi Diyos siya, sabi ni Satanas, Diyos kaya mong gawin yan. Kasi walang imposible sa Diyos. Tapos ang bato, gagawin ng tinapay, para lang siya mabusog. Hindi gagawin ng Diyos yan, kasi bato na yan. He will leave that stone that He created to be a stone forever. Ang taong pagagawin nilang tinapay, si Satanas, ipipilit sa Diyos, dahil nasa Biblia daw, ang Diyos makapangyarihan sa lahat, na ang bato, diretsuing gawin ng Diyos, kahit makaya yan talaga ng Diyos, magagawa ng Diyos, pero hindi niya gagawin, because that is nonsense. O si Satanas, ginagawang sensible ang nonsense. Para makapanloko kay Jesus. Si Jesus ka niloko ng sola Scriptura, sola Biblia ni Kristo, na mismo na may-ari ng author of the Bible, si Kristo, ang Panginoon natin. Katayo pa kayang mga Kristiyano, mga Katoliko. Kaya nga 50,000 na kadenominasyon, marami ng Protestante na loko na linlang sa sola Scriptura, sola Biblia, ni Satanas o Lucifer, John 8:44, Revelations 2:9, Revelations 3:9, 1 Timothy 4:1-3, Acts 7:43, Luke 4:1-12, Matthew 4:1-12, at many verses in the Bible. Manluloko talaga to si Satanas John 8:44, 1:8-44, at inakyat pa niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng makarian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito na ibibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Tingnan nyo, si Satanas, ang sarili lang niyang otoridad, ang kanyang binabatayan, ang kanyang pundasyon, ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi siya he does not believe in God and does not trust in God. Kasi independent na siya sa Diyos at sa salita ng Diyos, sa Holy Trinity. Kaya nga kung sumamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. He offered all the universe, under Him all the world, the pleasures and all the things of the world, to Jesus, the wealth, the happiness, the worldly happiness and pleasure. Ano sinabi ni Jesus? At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Quoting Deuteronomy chapter 6, verse 13. So once again, Christ is telling Satan, hindi po sola Scriptura. Kasi siya ang interpreter, siyang may-ari. He is the author of the Bible. He quotes Deuteronomy 6:13. You, Satan, cannot tempt the Lord thy God.
only you will worship God. Ibig sabihin, ikaw dapat sumamba sa akin kasi akong gumawa sa iyo, akong creator. Akong gumawa ng sanlibutan, ng mundo. Lahat ng mga bagay na ito, kahit na nandito ng kasalanan, nandito ka na Satanas, ako pa rin ang may-ari sa lahat ng bagay. Wala ka karapatan dito at kapangyarihan. Ikaw ang sumamba sa akin. Ayon sa nasusulat, Deuteronomy 6:13. Hindi niya nalupig si Kristo kasi si Kristo ang authority. Si Kristo is the living magisterium at that time na wala pang 12 apostles, wala pang Catholic Church and Pentecost, Acts 2:1-47, in fulfillment of Matthew 16:18-19. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya kay Satanas, nasusulat sa Panginoon mong Diyos sa samba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo. Mapilit talaga to si Satanas sa kanyang aral para mapahamak si Kristo, sola Scriptura, sola Biblia, na wala naman sa Biblia. Malaking kalokohan, kasinungalingan at panlulukot pandaraya. At sinabi sa kanya ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpapatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, quoting na, Bible alone, ito si Satanas. Bakit nasabi kong Bible alone dito sa Satanas? Kasi, hindi niya kinilala ang otoridad ng sumulat ng Biblia, ang author, na si Kristo, the Word of God, John 1:1. Si Kristo yung Word of God, Juan 1:1, ang may-ari at nagpasulat ng Biblia. Hindi na kinilala yung may-ari. Iyon ang ulo ng iglesia. So, ang iglesia na katawan ng ulo na si Kristo, Colosas 1:18, Colosas 1:23, Colosas 2:10, Efesos 5:23, unang Korinto 12:26-28, at marami pang talata ng Biblia. Hindi na kinilala ang ulo na may-ari ng Biblia, ng tagapagpaliwanag ng Biblia. Yung katawan ng iglesia, kasama sa ulo na si Kristo, walang iba, Catholic Church, Epistola Catholici, Ecclesia Catholica, Matthew 16:18-19, Venerable BD Translation, Medieval Latin in 735. Tapos, sa Textus Receptus ni Erasmus at ni Luther, sa mga 7 Catholic Epistles and Catholic Letters, Katoliko na sulat 7, kay Santiago, 2 kay Pedro, 3 kay Juan, 1 kay Judas, 7 Catholic Letters, hindi po nagtuturo ng sola Scriptura, sola Biblia. Kasi otoridad sila ni Pedro. Silang magpapaliwanag tulad ni Pedro, Matthew 16:18-19, San Mateo 16:8-19, 2 Pedro 1:14-15, binasa ko kanina, 2 Peter chapter 1 verse 14-15. The whole church, the authority is given to the magisterium of the church, Matthew 18:18-19-20, Matthew 28:18-19-20, Acts chapter 2 verse 1-47, Gawa 16:4, Gawa kapitulo 15, the whole chapter of 15, because it was the council of Jerusalem, sa Gawa kapitulo 15, at marami pang talata ng Biblia. Matatambakan ito si Satanas kasi si Kristo full of verses na hindi lang sola Scriptura, sola Biblia. Ang prinsipyo, hindi talaga yung prinsipyo ng Diyos, ng Holy Trinity, ng mga anghel sa langit. Hindi yan prinsipyo ng mga santo, ng mga propeta, ni Moises, hanggang panahon ni Kristo at ng mga apostol. Prinsipyo lang yan ni Satanas. Pandaraya lang, panluloko yan ni Satanas. That is a greatest deception and lie of the devil, of Satan, of Lucifer. He quoted scriptures alone kasi wala siyang otoridad Kasi he rejected authority who is Christ the Word, John 1:1. Kaya anong nangyari kay Satanas dito? Sa Luke 4:10-12. Sola Scriptura na lang siya, sola Biblia. Sinasangkalan niyang Biblia, doon siya ginawa ng tanggulan ang Biblia, doon siya nagtatago, nagcamouflage para malinlang si Jesus. Si Jesus nga, ang may-ari ng Biblia, ng author ng Biblia, lulukuhin pa ni Satanas ang sola Scriptura. Ganun din tayo Ang ulo nga, niloko lang sola Scriptura, sola Biblia. Di tayong membro sa katawan sa Iglesia Katolika, Colosas 1:18, Matthew 16:18. Lulukuhin din ni Satanas ang sola Scriptura, sola Biblia. Ginawang ahente si Luther. Lucifer, parang magkahawig Luther, Lucifer. Martin Luther 666. Martin, tapos middle name niya 6 din. Tapos Luther, bilangin mo, 666. Anak yan ni Satanas si Luther ahente yan ni Lucifer, ni Satanas. John 8:44. Mga anak ng demonyo yan kasi nagtuturo, prinsipyo ng kanilang tatay na Satanas, kasinungalingan, kalokohan, na aral, na pandaraya, the greatest lie and deception, sola Scriptura, sola Biblia, John 8:44, Luke 4:1-12, Matthew 4:1-12, 2 Peter 3:15-16, and many verses in the Bible. Kaya, mga Katoliko, you must now wake up. No.
malapit na sigurong babalik ang Diyos. Kaya mga Katoliko, marami na tayong nalaman dito sa pagbubunyag natin, pagbubulgar natin sa kanilang mga kalukuhan, sa kanilang pandaraya ni Satanas, sa kanilang amang Diablo, na ito mga protestante, mga iglesiyahan, mga kulto, sektat, denominasyon, 50,000 plus. Mantakin nyo kadami, baka 70,000 na yan next year o the next 2 years from now. Sapagkat nasusulat, sola scriptura, sola Biblia, ito si Satanas. Siya ay nagbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. Mali nga, pag-interpret kasi siya, si Lucifer, anghel din na ginawa ni Kristo. The Creator, the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, who created angels. Siya nga, hindi nga siya sumama doon na magsisilbi. Tapos, tinutukso pa si Kristo na siya ay sumamba sa kanya, gawin yung bato na tinapay para kainin, tapos lulundag doon mula sa templo, sa tuktok ng templo, para mamatay siya. Paano pagagawin ang kanya pagtutubos? Namatay na siya dahil sa udyok ng demonyo. Di, matatalo siya sa demonyo. Anong ginagamit ng demonyo? Para maudyukan si Kristo na maging mayabang, maging proud. Tapos lulundag siya mula sa templo para mamatay siya. Anong ginamit ni Satanas, si Lucifer? Di ba Biblia? Biblia nga para mapapahamak. Ito din gagamitin ang Biblia sa ating mga Kristiyano, na mga Protestante, tayong mga Katoliko, lulukuhin sa sola scriptura, sola Biblia, pandaraya, deception, lie, kasinungalingan, panluloko ni Satanas, sola scriptura, sola Biblia, para mapahamak tayo. Tulad ng gusto niyang mapahamak si Kristo, Mateo 4, 10, 11, 12. 2 Pedro 3, 15, 16, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of and Letter of St. Peter the Apostle, to Peter 3, 15, 16. Para tayo ay madaya, para tayo ay mapahamak, mapunta tayo ng impyerno, kasama natin si Satanas, si Lucifer, sa impyerno, nang walang hanggang apoy, forever and ever. Pahayag Apocalypse chapter 20, verse 10, kawawa tayo. Kung maimpyerno tayo, mapahamak tayo dahil sa sola scriptura, sola Biblia na yan. Kasi si Kristo, kung sumunod pa siya kay Satanas, sola Biblia, sola scriptura, mapapahamak din siya. Hindi siya mapapahamak kasi siya mismo may-ari ng Biblia. Siya ang author, siya ang magisterium, siya ang tagapagturo, may interpreter na buhay, hindi Bible alone, may libro, meron si Kristo. Halimbawa, ako si Kristo, itong Biblia. Hindi sola Biblia kasi dalawa ako. Akong otoridad na magtuturo ukol sa Biblia. Si Satanas, hindi otoridad, nilalabas sola Biblia lang. Bible alone lang kasi hindi man otoridad si Satanas. Naku, mga kapatid kong Katoliko, madali lang unawain itong sinasabi ko sa inyo because this is plain Tagalog. Hindi naman ako nagsasalita dito ng Latin Tagalog naman. Kaya madali maintain, i-review ng video, i-live stream ko, tapos share to groups and pages. Takot na yan mga pastor protestante lumaban sa akin. Wala nang pag-asa na manalo sila sa akin kasi sigurado mabugbog. Patunayan ko, sola scriptura, sola Biblia. Aral ng demonyo, ayon sa Biblia. Walang lalaban sa akin kasi dito sa expose ko, mahirap tubogin Ito talagang katotohanan dito sa Biblia. Quote si Satanas, no? Saan siya nag-quote? Psalms chapter 91, verse 11 to 12. Ito pa namang talata, Salmo 91, paborito ng El Shaddai at ng mga charismatic. Psalms 91, no? Kinop ni Satanas para si Kristo ilinlang, para si Kristo dayain at lokohin, para mapahamak si Kristo ang ating Panginoon na siyang may-ari ng Biblia, na siyang author, tagapagturo ng Biblia, being the Word of God. Juan 1:1, John 1:1. At alayanan kanila ng kanilang makamay. Psalms chapter 91, dalawang talata pa, verse 11 to 12. Baka matisod ka lang yung pa sa isang bato. Pero sinagot ni Jesus bilang magisterium, authoritative interpreter, tagapagturo ng Biblia. So, hindi Biblia alone. Christ plus the Bible. The Word of God, who is the person of God the Son, plus the written Word of God, ay sinabi sa kanya, nasasabi. Jesus was saying, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Saan quoting? Quoting Deuteronomy 6:16 in the Old Testament. At nang matapos ang diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kasama kasi ng Espiritu Santo walang sola Biblia kay Kristo. At kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Itong Luke 4:14, ito ang word na Catholic first used by Saint Luke
the gospel writer, Saint Luke, the evangelist, sa Lucas 4:14, dito sa Grego, Katoliko si Kristo. Babasahin ko, nandito yung Catholicos, first written by the evangelist Luke. First mention of the word Catholic in the original Greek Bible. Ito ang prinsipyo ni Kristo bilang Katoliko. Kaya tayo, mga anak ni Kristo, mga anak sa Iglesia Katolika na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, Acts 2:1-47, tayo ang nakasunod sa prinsipyo at pundasyon na inilatag ni Kristo sa Lucas 4:1-12. Kasi sa 14, sabi dito, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a rumor went out through all the neighborhood about him, and he taught in their synagogue, being glorified by all. Kay opemetaten os Jesus hente dunami to pneumatos, esten Galilean kay fime exalten, Catholis tes pericuro piri auto, exalten Catholis. He was known all over. Yun yung Catholic word, yun ang root word ng Catholic, Catholis, Catholicos, Lucas 4:14, dito sa Biblia. Nandyan pa yan sa unahan, Luke 8:39, Luke 23, 5, Acts 4:18, Acts 5:11, Acts 9:31, Ecclesiastes, Catholistes, kay Judias, kay Galilea, kay Samaria, Gawa 9:31, Acts chapter 9:31, original Greek pa rin. Kaya yan ang Iglesia Katolika, ang prinsipyo, nasunod kay Kristo, Luke 4:14, Acts 9:31, Hemenhon, Ecclesiastes, Catholistes, kay Galilea, kay Samaria. Napakaliwanag lang sa Hudiya, yung Katoliko, yun ang lumaganap na iglesia. Kasi doon muna sa Galilea, sa disyerto, doon pumunta si Kristo, yung prinsipyo niya, hindi na tinuturo, kinalaban ni Satanas, si Lucifer, kontra sa sola scriptura, sola Biblia. Kaya dito na expose sa demonyo talaga yan. Mga Katoliko, wag talaga kayong maniwala kasi dyan mag-umpisa mga ministro. When they preach, brother, ayan, Iglesia ni Cristo. Ang mga aral namin, nasa Biblia lahat. Isang aral namin, fundamental doctrine namin Iglesia ni Cristo ni Manalo, sola Biblia. O ganun din ang Baptist, ganun din Saksi ni Jehovah, ganun din Sabadista, ganun din Born Again, Pentecostal, at iba-iba pa dyan ng mga sekta na hindi Katoliko, pati Mormons. Biblia, ito ang sangkalan. Ito ang gagamitin na instrumento tulad ni Satanas para mapahamak tayo. 2 Pedro 3:15-16. Pero may tugon si Pedro sa atin. Ang una nating papa sa Roma, si San Pedro Apostol. Dito sa 2 Pedro pa rin, Second Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, chapter 3, verse 17-18, sa baba lang. Kaya nga, mga minamahal, basahin natin, 3:17-18. Yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito. So, noon pa man panahon ni Kristo at mga apostol, we are already warned in the Bible, si Kristo at mga apostol, na huwag yang tanggapin sola scriptura, sola Biblia, kasi demonic doctrine yan. Pinasulat ng Mateo 4, Lucas 4, para malaman ng mga apostol, ng mga evangelista, sila Lucas, sila Pedro, sila Juan, sila Mateo, at mga disipulo sa panahon ni Kristo, pati na si Judas Iscariote, na mali talagang sola scriptura, sola Biblia, kasi ginamit yan na prinsipyo, ginamit yan na pundasyon, at batayan ni Satanas, ni si Lucifer, na manluloko. Mateo 4:1-12, Lucas 4:1-12, Juan 8:44. Na mandaraya, isa yung malaking kalukuhan at panluloko. Yamang nalalaman na niyo ng una ang mga bagay na ito, na Bible alone can damn us to hell, to Peter 3:15-16, sa taas lang, 2 Pedro 3:15-16. Binasabasa ko, dito lang 2 talata sa kasunod. Ay magsipag-ingat kayo. O kaya nga I'm warning you. Ang ginagawa ni Brad Alvin ngayon para mapag-ingat din kayong makatoliko. Baka kung mga ligaw kayo, o posible pa kayong maligaw later, pag nakuha kayo ng sola scriptura, nabingwit kayo ng sola scriptura, sola Biblia ni Satanas, na mga protestante na mga hindi katoliko, mga anti-katoliko, mga demonyong aral, mapapahamak kayo sa impyerno. Dito pa lang sa lupa, mamawalasin na kayo, mapapahamak na kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama. Anong kamamalian ng masasama? Masama si Satanas, evil one, Satan, Lucifer, the demon, the devil. John 8:44, the father of lies, ama ng kalokohan, kasinungalingan, the father of lies and deception. Ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. You will fall down from your efforts. Dapat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon
at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So paano ka makapaglago? Magpaturo ka, magpasakop sa iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang hell, ang demonyo, si Satanas, hindi makapamanaig sa iglesia kasi yung sola scriptura, sola Biblia, pag nasa iglesia katolika ka na totoo, maniwala ka kay Pedro, ginawang bato ni Kristo tulad ng si Kristo ay bato. Si Pedro ang kahalili ni Kristo kasi si Kristo nandun na sa langit. Si Pedro at mga apostol at ang kasunod nila, ang Santo Papa sa Roma at kaobispuhan at mga kaparian, sila ang mga hanay, succession, apostolic succession, papal succession, ng mga bishopric, ang obispado, ay kasunod natin hanggang ngayon, hanggang sa pagbalik ni Kristo. Yun ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. And I will give you Peter and the other apostles, Matthew 18:18, 19, 20, Matthew 28:18, 19, 20, Acts chapter 2, verse 1 to 47. And you will be witnesses of me throughout Judea and Jerusalem, in Samaria, and all the ends of the earth. Gawa 1:8, Acts chapter 1, verse 8, Matthew 16:18, 19. And I will give you Peter, the keys of the kingdom of heaven, extended to the apostles, Matthew 18:18. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven. So anong katuruan? Anong utos na inutos si Pedro at mga apostol at mga kasunod nila kahalili hanggang sa pagbalik ni Kristo? Yun ang authority na magtuturo sa atin ng katotohanan at mga aral ng Diyos. Hindi po Biblia. Kaya ang Hades, ang impyerno, na nagdadala ng the greatest lie on earth, the greatest deception on earth, sola scriptura, sola Biblia, hindi makapamanaig sa Iglesia Katolika. Kaya dito lang tayo, stay put on the Catholic Church, 2 Pedro 3:17, 18. Magpakatatag kayo sa kung saan kayo nakatindig ngayon. Sabi ni Pedro, 2 Pedro 3:17, 18, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostolo to Peter 3:17, 18. Basahin nyo the Catholic letter and epistle of St. Peter the Apostle, our first Pope, Matthew 16:18, 19. Et ego dicotebi, ito is Petros, it superhanc Petram, edificabo, ecclesiam catholicam miam, et portae inferi, non prevalebant adversus ium. Matthew 16:18, Venerable BD translation in 735 AD. So, katoliko yan ang iglesia. Katoliko ang sulat. At katolikong iglesia, katolikong sulat, katoliko si Kristo, Lucas 4:14, katolikong simbahan, Acts 9:31. Hindi po nagtuturo ng sola scriptura, sola Biblia ni Satanas ni Lucifer. Wala pong sola scriptura, sola Biblia sa Biblia ng katoliko. Kahit nga sa Biblia ng Protestante, walang sola Biblia, sola scriptura, hindi mababasa. Mandakin niyo si Satanas, grabing manloko. Hindi mababasa sola Biblia, sola scriptura sa Biblia. Tapos ituturo sa atin na walang mababasa dito sa salita ng Diyos. Grabe kalukuhan. Parang sasabihin ba, nakikita mo na si Satanas isang mahirap, pulubi. Yung suot niyang damit, kaya siya mahirap yun. Pangit siya tingnan. Tapos sasabihin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ginto ng langit. Mahirap ka nga wala ka namang ginto na gawa kahit isa, Satanas. Ganyan si Satanas manloko. Walang-wala siya. Lulukuhin ka, harap-harapan. Ganyan mga pastor, ministro, mga manluloko, mandaraya, mga liars and deceivers. Saan sila? May paglalagyan sila. Saan? Mga false prophets. Revelation sa Apokalipsis, Pahayag Kapitulo 20, talatang 10. O Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 10, saan sila nilalagay ng Diyos? Kasama nga mang diablo ni sa Satanas at si Lucifer. Saan? Sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Apokalipsis 20, talatang 10. Revelations, Apocalypse chapter 20, verse 10. At ang diablo na dumay sa kanila ibinulit sa kadagat-dagatang apoy at sa supre. Nakiraronan din ng hayop at ng bulang propeta, at sila'y pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Itong tinutukoy ni Pedro na makakapahamak sa atin kung tanggapin natin sola scriptura, sola Biblia ni Satanas, ni Lucifer, na ama ng kasinungalingan, ang diablo. At yung mga false prophet, na mga false founder ng 50,000 ka-denominasyon, nandoon na ngayon sa impyerno. Hindi isasama tayo kung maging membro tayo ni Satanas, membro tayo ng mga sekta, tulad ng Sabadista, Saksi de Jehovah, Born Again, Pentecostal, at iba-ibang relo na hindi katoliko. Kawawa tayo, Pahayag 20:10. At sila'y pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Yan ang gusto mangyari ni Satanas Manluloko at deceiver at liar si Satanas, the greatest deceiver.
and the greatest doctrine of Satan and dogma to deceive humanity is sola scriptura. Wala nang higit pa dyan kasi yan ang unang ginamit ni Satanas na panloko mismo sa ating Panginoong Kristo na may-ari ng Biblia. Kaya effective Satanas dyan maraming naloko. Kaya mga naloko ni Satanas sa sola scriptura, sola Biblia, tatag ng sariling iglesia, pagkamatay nila, diretso sa impyerno, goes directly to hell. So, andito lang po, marami pa po tayong oras. Please kindly just share kasi hindi ako nagpamomonetize. Wala sa isip natin mamemera dito sa live stream natin. Ako lang bukod tangi na iba sa lahat ng apologists sa bansang Pilipinas. I'm not wanting to monetize my Facebook live stream. This is for evangelization. Matthew 10:1-12. Hindi po ako tumatanggap ng pera galing sa monetization kasi the gospel is not for sale para sa akin. Sinunod ko letra po letra yung inutos si Kristo na dinanggap ko ang karunungan na ito sa langit na libre, wala akong binayad sa Diyos o sa pari o sa obispo. Kaya ibibigay ko rin sa inyo, isawalat ko rin ang katotohanan ng Diyos mula sa aking karunungan na ibinigay ng Holy Trinity sa akin sa langit na libre din. Kaya hindi po ako nagpamonetize. Pero hindi po ako sumasaway doon sa nagpamonetize. Okay lang sa akin kung magpamonetize yung ibang safety. Basta sa akin, this is my personal choice. And I know this is all for the glory of God. To God be all the glory. Pro Deo et Ecclesia. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, so never shall be, world without end. Amen. Lord, as we make the sign of the cross, protect us, save us, and shower us with your love and graces. In Domini Patre et Filii Spiritus Sancti. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shout out Dominic Johnson. Shout out Sir Alvin Gitamonok. PM dong Dominic kung bibili ka na, no? If you'll buy the manual and the God Died Catechesis, Holy Souls Saved. Brad Paul Sapero from Sip di Davao. Dong Sherwin Monson Mendigorin is also watching. Kevin, Domi Castro at iba pa. Sila Brad General Ramon Mapalo na all my friends, mga nagtutulong sa aking apostolado. Si Brad General Chris, Catrice Bernabe, at marami pang iba. O shoutout Christian Credito, Cheryl Asico Bartolo, mga Catholics and non-Catholics. Tulungan ako sa pag-share lang sa inyong Facebook walls, groups, pages. Maraming salamat. Good afternoon. Till my next live stream, abangan sa aking FB walls. God bless. Bye-bye.